Lingap, once again, this is Teacher N. Muli, nagbabalik para maghatid ng panibagong na namang reaction. And itong reaction ko na to ay patungkol doon sa sinabi ni Mean ng admin ng Jomcar, Hong Kong chapter. Shoutout sa iyo, sis. Gusto ko lang liwanagin at bigyan ng reaksyon ang inyong opinion na pinost mo publicly at sinabi mong mali ang aking opinion. Ito lang ang aking masasabi sa iyo, sis. Hindi dahil sa porket magkaiba ang ating opinion, ang aking opinion ay mali at ang sayo ay tama. Diba? Gusto ko lang i-clear sa iyo, Mean, na kailanman ang opinion ay hindi nagiging mali. Opinion is an idea. Idea po nating lahat. Nanggagaling yan sa ating isip. Opinion ay kathang isip. Sariling isip natin, sariling idea natin, hindi po yan katotohanan. Ang katotohanan ay dyan pwedeng maging mali, pwedeng maging tama. Magbibigay ako ng halimbawa ng katotohanan o ng fact. Halimbawa, ako ay reactor ng Kalingap. Totoo yun. Ako ay isang guro. Totoo yun. Ngayon, ang salitang opinyon ay ganito ang halimbawa. O sasabihin ko, siya ay maganda. Opinyon ko yun. Dahil ang salitang maganda ay opinyon din. Hindi katotohanan. Kasi sa iba, hindi siya maganda. Pero sa aking paningin, siya ay maganda. Opinyon ko yun. So sabi nga, porkit hindi magkapareho ang ating opinyon, ang akin ay mali at sa iyo ay tama. So ito, tatandaan natin mga Kalingap, lalong-lalo na dito kay Mean, hindi mo pwedeng masabi na ang opinyon ng isang tao ay mali. Hindi mo pwedeng masabi na ang opinyon ng isang tao ay tama dahil yan ay nagkagaling sa kanyang isip. Idea niya yan. Sarili niyang kaisipan. Hindi mo pwedeng masabi na mali ang aking opinyon at ang sayo ay tama. So ngayon ito, ang masasabi ko lang sa iyo, Mean, admin ng Jomcar ng Hong Kong chapter, kailangan nating matutong rumispeto sa mga opinyon ng bawat isa, na kahit hindi magkakatugma ang ating mga opinyon dahil magkakaiba po tayo, iba-ibang ating mga pananaw, iba-ibang ating mga mindset, ang ating perception sa mga life issues, iba-iba, hindi para-pareho, at iba-iba din ang level ng ating pag-unawa. So kung ako niya kapag sabi na nasabi ko doon sa live streaming ni Kuya Jens na minsan gumamit ako ng salitang minsan, so hindi ibig sabihin ay dapat o nararapat. Ang ginamit kong salita ay minsan, kinakailangan ding ilabas ang mga convo sa pamamagitan ng pag-screenshot nito para maklear ang issue. So, depende po yon sa inyong mga hangarin, sa inyong layunin. Kung ang layunin ninyo ng pag-SS ng convo ay para sirain yung tao, ay mali po yun. Pero kung ang motibo ninyo sa pag-SS ng convo is to clarify issues, para maging maayos ang lahat, para magkaroon ng linaw ang mga issue na ipinupukol sa inyo, gusto nyo magkaroon ng proof na kayo ay hindi nagsisinungaling, kayo ay hindi mga hearsay na sinasabi, para mapatunayan na kayo ay nagsasabi ng totoo, minsan, kailangan din itong ilabas. Kung ito ay between life and death, kailangan na talagang ilabas. Diba? Pero hindi mo ito pwedeng i-post publicly. Ito ay ibibigay mo lang doon sa taong concern. Doon sa taong talagang kailangan mong papakitaan nitong conversations na to. At hindi mo ito pwedeng i-share kahit na kani-kanino para siraan yung tao. So, pwede kang balikan nito kahit na ito ay ginagawa mo in private, So, kung ito ay hinihingi ng pagkakataon, ito ay hinihingi, kasi nga, halimbawa, sa husgado, nag-file ng kaso sa'yo, tapos sinabihan ka na, ayan, minura ako ng ganyan, pinahiya ako sa GC namin, kasi, di ba, yung GC ay maraming tao din yon. So, hindi lang between you and kung sino man, Hindi lang kayong dalawa doon, marami yon. So, kung nag-uusap kayo doon ng medyo parang against din doon sa tao na member doon, is syempre, magagamit niya yon. Kasi sinisiraan siya doon mismo sa GC na yon.
'Di ba mga kalingap? So, ingat-ingat po tayong lahat, no? At saka halimbawa, kung na-screenshot, kung ako halimbawa, no, na-screenshot ang convo sa GC, tapos ilalabas, for me, hindi ako matatakot, lalong-lalo na kung alam ko sa sarili ko na wala naman talaga akong sinabing masama against sa mga kasamahan ko sa grupo. Kahit na screenshot yan at ipakita sa mga lahat ng tao, I'm not scared kasi alam ko na malinis ang konsensya ko. Pero ito ay patungkol doon sa mga tao na natatakot. Ika nga, di ibig sabihin nun, may ginawang masama. Tama ba ako, mali? Kasi kailanman hindi kayo matakot kung ilabas ang SS ng conversations dyan sa GC, if ever man na nailabas, kung malinis ang konsensya nyo at wala kayong sinabing masama, huwag kayong matakot. Dahil wala naman kayong ginawang masama. Di ba makalingap? Real talk po to, no? Real talk na may talagang katotohanan po ito. Kung wala kayong ginawang masama, hindi kayo nagsabi ng masama, laban doon sa mga kasamahan natin, may labas man o hindi ang SS o ang convo, ay wala lang sa inyo yan. Dahil wala naman kayong sinabing masama. Pero kung may sinabi talaga kayong masama, abay matatakot talaga kayo. Dahil may ginawa kayong mali eh. Diba, mga kalingap? So ito, aral na po to sa mga nasa GC. Mag-usap lang kung ano yung topic, yun ang pinakamaganda. At wag mag-i-encourage ng mga usaping kasiraan ng ating kasamahan. Kasi di ba mali, mga kalingap, kayo kaya sa labas, sinusupport natin, pagdating doon sa GC, mag-uusap tayo ng mga kung ano-ano, di ba mali? Di ba hindi maganda, mga kalingap? Actually, ako may mga nagsisend din sa akin ng SS, pero hindi ko yun ilalabas, ang mga SS na yun na akin natanggap. At kung sino yung nag-send sa akin, hindi ko rin sasabihin kung sino, no? Kasi yun ay privacy nung taong nagtiwala sa akin. Halimbawa, sa amin dalawa ni Gandang Emmy, meron kaming mga isiniwalat ng mga informations na usapin dito sa Karepa. Halimbawa lang ito na usapin dito sa Karepa na nangyayari. And then, may sinumbong kami kay Kuya Val, na Kuya Val, si ganito ay ganyan, si ganyan ay ganito. Siyempre, paano maniniwala si Kuya Val? Wala man kaming mga proof. Siyempre, para maniwala siya sa amin, i-SS namin yung convo. Ipakita namin kay Kuya Val. Pero hindi namin pinost publicly. Ito'y halimbawa lamang. Kaya nga sabi ko, nakadepende yon sa pagkakataon. Halimbawa, sabi ni Kuya Val, aba, ito si Teacher Ann at si Gandang Amy, naninira lang tong mga to, nagagawa lang to ng kwento. Sabi namin, hindi talaga, Kuya Val, totoo talaga yun, na may ganun talagang usapan na sabi daw nila, ganito daw, may mangyayari daw ng ganito. O paano maniniwala? Siyempre, i-screenshot mo, isend mo doon sa taong concern. Yun po ang ibig kong sabihin na minsan kailangan nating ilabas ang usapan sa GC, depende kung ito ay hinihingi ng pagkakataon para matapos ang issue, para maklear ang issue, at hindi para siraan ang tao, di ba? Kasi kung paninira ang motibo mo, mali yun. Pero kung paglilinaw para matapos na ang issue, para sa akin, tama lang yun. Agree ka ba, Mean, ng Hong Kong chapter? Admin ng Hong Kong chapter ng Jomcar. Agree ka ba sa akin? Sa akin sinabi. Sasabihin mong mali. Nasa sayo na yan, kaibigan. So hanggang dito na lang ang aking reaction. Once again, this is Teacher Ann. Sabi ko nga, hindi porket magkaiba ang ating opinion, mali na ang akin at ang sayo ay tama. Respect begets respect. Respetuhin natin ang opinion ng bawat isa. Dahil ito ay kaisipan natin, idea natin, opinion natin, pero hindi ito katotohanan. That's all guys, at sana may natutunan tayo dito sa aking reaction video na to, patungkol doon sa komento ni Mean sa live streaming ni Kuya Jens. At paulit-ulit niyang sinend, so intention niya talaga na sabihin na mali ang aking opinion at ang kanya ay tama. It was sent, I think, several times. So, ano yung intention? For me, ang intention ko, kung bakit ako nag-comment ng ganon, na minsan, kailangan ding ilabas
ang SS o ang convo sa GC to make the issues clear. Ang motibo ko doon para masagot din ang mga katanungan na bakit nailabas ang SS. Para mabigay ko din ang aking opinion na siguro nailabas ang SS o ang convo na SS, baka meron silang gustong i-clear. Yun ay aking opinion lang. Pero hindi ko alam yun ba ang motibo nung nag-post ng na-SS na convo at na-i-post publicly, hindi ko alam. Pero yun ang aking opinion na baka naigamit nila para maklear ang issue. Diba, mga kalingap? So hanggang dito na lang, and this is Teacher N. Once again, maraming salamat and magandang gabi po sa inyo lahat.